Melanie POV. Bago mag-alas 5 ay nag-message sa akin si Noel na hintayin niya ako sa kabilang kanto para sabay na raw ulit kaming umuwi. Hindi na ako nag-reply dahil napagpasyahan kong hindi na talaga ako sasabay sa kanya. Hindi pwedeng palagi na lang siya itong nananalo sa aming dalawa. Tapos ako naman tong mamamroblema. Nang oras na ng labasan ay sumabay ako sa mga katrabaho ko. Kagaya ng dati ko nang nakasanayan. Kahit alam ko naghihintay si Noel sa kabilang kanto, ay mabilis akong sumakay sa nakaparadang jeep. Nakahinga ako ng maluwag na makaalis ang jeep. Wala pang 15 minutes ang biyahe papunta sa bahay ni Lola kung may sariling sasakyan. Inaabot naman ng 30 minutes o higit pa kung sa pampasaherong jeep ako sasakay. Depende sa traffic. Ilang beses ko narinig na nag-ring ang aking phone sa loob ng bag pero hindi ko yung sinagot dahil alam kong si Noel lang yon. Manigas siya. Dapat ay kahapon ko pa ito ginawa. Masyado na siyang namimihasa sa kabaitan ko. Si Lola naparusahan na siya pero ako hindi pa. Hindi pa nga siya humihingi ng tawad ngunit hindi ko na rin kailangan yon. Ang kailangan ko ay katahimikan dahil ginugulo niya naman ako ang utak ko. Pinangako ko sa aking sarili na yung nangyari kagabi hindi na mauulit. Bumaba ako sa harap ng gate ng subdivision at mula doon ay sumakay ako ng tricycle. Pagkababa ko ay kaagad akong pumasok sa gate ng bahay ni Lola. Pagkapasok ko ay nakita ko na kaagad si Noel na nag-aabang sa labas ng bahay. Walang ibang tao doon kung hindi siya. Bakit iniwan mo ko? Halata sa mukha nitong hindi siya masaya. Nilagpasan ko lang siya. Ngunit pinigilan niya ako sa braso. Iniiwasan mo ba ako? Tanong nito. Oo, may klikong sagot at tinila kong aking braso ngunit hindi niya yun binitawan. Bakit? May nagawa ba ako? Tanong nito, napailing ako sa sagot nito. Marami, nakalimutan mo na yata. Kaya pwede ba Noel? Tantanan mo na ako. Ang dami ko pa sanang gustong sabihin sa kanya. Ngunit baka umagahin kami kapag sinumbatan ko siya sa mga kasalanan niya. Akala ko ba okay na tayo? Tanong nito. Nagkakamali ka lang ng pagkakaintindi. Tugon ko. Pero kagabi, akala ko. Mali yun. Hindi dapat nangyari yun at hindi na maulit yun. Bumalik ka na sa laika mo. Matagal ko nang tinanggap ang naging desisyon mo. May kirot sa puso ko nang bagitin kong pangalan ng kababata niya. Melanie, totoong bumalik ako noon. Noel, hindi pwedeng aalis ka kung kailan mo gusto at babalik ka kung kailan mo maisipan. Magpwersa kong kinabig ang aking braso at nakawala ako sa pagkakahawak niya. Tinalikuran ko siya at mabilis akong lumayo. Laking pasasalamat ko na nasabi ko yon kahit na alam ko sa aking sarili na kasinungalingan lang yon dahil ang totoo ay mahal ko pa rin siya. Kaya nasasaktan pa rin ako, nararamdaman ko sa mga kinikilos niya na nais nitong ibalik kung anong meron kami dati. Ngunit hindi ba sila pa rin ni Laika? Napakasakit dahil hanggang ngayon ay pangalawa pa rin ako para sa kanya. Ngayon ay malinaw na akong nakakapag-isip. Nanay! Masayang salubong sa akin ni Joshua. Masaya kong sinalubong ang aking anak, parang nawawala lahat ng problema ko tuwing makikita kong baby ko. Nagkwento to na nagkwento pagdating ko tungkol sa mga ginawa niya. Buong araw at napanood sa TV. Iniwan ko na muna siya upang magpalit ng damit. Muli akong bumaba upang tingnan kung may maitutulong ako sa kusina. Siguradong naghahanda na sila ng panghapunan. Pagbaba ko ay naabutan ko sina Noel at Joshua na magkatabing nanonood ng children's show. Malayo pa lang ay nakatingin na sa akin si Noel. Halata sa mukha nito na marami tong gustong sabihin ngunit nilagpasan ko sila upang dumiretso sa kusina. Naabutan ko doon na naghahanda sina Ate Elma at isa pang kasambahay ng iluluto para sa hapunan. Lumapit ako sa kanila at gumawa ng pwedeng itulong. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan hanggang sa matapos sa silang magluto. Hanggang sa matapos kaming kumain ay tahimik lang si Noel. Paminsan-minsan ay nagkakasalubong ang aming mga mata. Hindi maiiwasan dahil magkaharap kami. Tahimik man si Noel ay halatang maraming bagay ang tumatakbo sa utak nito. Himala rin na nakatulog na't lahat si Joshua ay hindi ko pa rin nakikitang anino ni Noel sa silid namin. Ang totoo ay parang nasanay na rin akong sinisilip niyang aming anak bago tumatulog. Naghintay ako ng ilang minuto pa dahil baka dumating siya ngunit alas 9 na wala pa rin ito. Para tuloy ako nagsisi dahil sa mga sinabi ko sa kanina. Sa kabilang banda iniisip ko rin na tama lang yon. Ganito naman dapat at sitwasyon namin. Pinatay kong ilaw at humiga na ako sa tabi ni Joshua. Matagal din bago ako nakaramdam ng pagkaantok at tuluyan na rin ako nakatulog. Nakakainis dahil hanggang sa panaginip ko'y si Noel pa rin ang nakikita ko. Napanaginipan ko na tuloy daw
ang aming naudlot naming sandali kagabi. Ang kaibahan nga lang ay mas malikot ang kamay niya dahil naaplos nitong aking dibdib sa panaginip ko. Ganito na ba ako kasabik sa kanya, na pati sa panaginip ay nakikipagniig ako sa kanya? Naipadalangin ko na sana hindi na muna ako magising. Parang totoong totoo ang labing sumasanib sa aking leeg. Buti na lang at panaginip lang ito dahil kung hindi siguradong chikinin ito kinabukasan. Napadaing ako dahil dumiin pang lalong paghigop niya sa aking leeg, habang dumiin din ang pagpisil niya sa aking dibdib. Aw! Napamulat ako ng mga mata. Laking gulat ko na makita si Noel sa aking ibabaw. Nakasubsob ang mukha nito sa aking leeg habang nakadakot ang kamay sa aking dibdib. Noel? Tumunghay ito at bigla niya akong siniil ng halik. Naalimpungatan pa lang ako samantalang si Noel ay lunod na sa kanyang ginagawa. Pero sahan kong tinulak ang kanyang mukha kaya kumalas ang labi nito sa akin. Noel, baka magising si Joshua. Bulong ko dito. Hindi ko alam kung bakit yun ang sinabi ko. Hindi ba dapat ay magalit ako at palabasin siya ng kwarto? O kaya ay sumigaw upang magising si na Lola, upang matigil ng kaibangan ni Noel. Doon tayo sa kwarto ko. Bulong nito. Paano si Joshua? Tugon ko. Hay, ano ba Melanie? Bakit ganyan ang tanong mo? Tulog na siya. Humihilik pa nga. Mihinang tugon ni Noel. Baka mahuli tayo ni Lola. Nag-aalala kong sagot. Nababaliw ka na talaga Melanie. 2:00 na ng madaling araw. Tulog na siya. Anito. 2:00 na? Nag-alarm ako dahil siguradong tulog ng lahat sa ganitong oras. Ani ni Noel at muli kong siniil ng halik. Napapikit na naman ako at kumanti pa sa mainit niyang halik. Habol ang hininga na maghiwalay ang aming mga labi. Tara na, hindi ko na kaya. Bulong ni Noel. Tumayo ito't bumaba sa kama. Sumunod naman ako. Hinawakan niya ako sa kamay at tumakbang kami patungo sa may pintuan. Sumilip na muna ito at nang masigurong walang tao sa labas ay dahan-dahan kaming lumabas ng pintuan. Maingat ang aming mga hakbang upang hindi kami makagawa ng ingay habang hawak pa rin niya ako sa kamay hanggang sa makarating kami sa silid niya. Marahan niyang isinara ang pintuan at nilak. Pagkapasok namin ay saka pa lang niya ako binitawan. Humarap siya sa akin at tinitigan ako sa muka. Kahit di mang ilaw sa loob ay nakikita kong punong-puno ng emosyon ang mga mata ni Noel. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. Mahal na mahal kita, Melanie. Wika nito. Parang natunaw ang aking puso sa sinabi ni Noel at nawalang lahat ng aking agam-agam. Ang nakikita ko lang ay siya at ako. Ikinawit kong aking mga kamay sa kanyang batok at sinalubong ang kanyang paparating na halik. Katatapos ng naming mag-almusal kaya nandito na ulit ako sa banyo upang ayusin ang aking sarili. Muli kong kinuha ang concealer at pinahiran ko muli ang aking leeg. Sabi ko na nga ba't at nagiging chikinin nito eh. Sa susunod ay pag-iingatin ko na si Noel. Sa susunod, baliw na nga talaga ako. Kanina sa lamesa habang nag-almusal kami, ay hindi kami nag-iimikan ni Noel na akala mo'y walang kababalaghang nangyari kagabi upang hindi kami mahalata ni Lola. Siguradong magagalit to sa akin. Nung ipinagtapat kasi namin kay Joshua na si Noel ang kanyang tunay na ama, at iniwan namin sila para magkasarilinan, ay kinausap naman ako ni Lola ng masinsinan. Mahal daw niya si Noel, ngunit gusto daw niyang turuan to ng leksyon kaya nais niyang tulungan ko siya. Hiniling niya sa akin na pahirapan ko munang apo niya. Lola, kahit po hindi niyo sabihin sa akin yan po talagang gagawin ko. Hinina po kong dating Melanie na madali niyang mapapasunod. Sa tindi po ng pinagdaanan kong hirap, imposibleng mapatawad ko siya kaagad. Sigurado po balang araw para kay Joshua pero kung akong tatanungin, ni katiting ay wala na akong nararamdaman para sa kanya. Taas noo ko pang winika kay Lolang mga salitang yun noon nang mag-usap kami. Isa pa sa inaalala ko ay si Kuya. Siguradong magagalit siya dahil nung huli kaming mag-usap sa telepono ay galit na galit pa rin to kay Noel. Kaninang madaling araw ay sinuko ko muli ang bataan. Wala hindi ko talaga siya kayang tanggihan. Dahil hindi ko na kayang magpanggap pa kahit na ano pang pagkumbinsi ko sa aking sarili na may mga ibang taong masasaktan at magagalit ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko kay Noel. Naghihintay na siya nang lumabas ako ng bahay. Matamis ang ngiting ibinigay niya sa akin. Habang nag-drive siya ay hawak-hawak niyang aking kamay. Muli ako nagpababa sa kanto pero bago niya ako pababain ay binigyan niya na muna ako ng mainit na halik. Pagkuway bumaba na ako at naglakad mula doon hanggang sa opisina. Next week ay darating ng papalit sa aking posisyon kaya nagtungo ako sa storage room para isalansan ang mga files na naroon para hindi sila mahirapang intindihin ng mga yon. Marami-rami rin ito kaya siguradong ilang oras din bago ko ito matatapos.
Narinig ko may nag-text sa akin. From Noel, nasaan ka? Bakit wala ka sa pwesto mo? Tinigil ko na muna ang aking ginagawa upang mag-reply sa kanya. To Noel, sa storage room, muli kong tinabi ang phone ko at pinagpatuloy ang pagsasalansan ko ng mga files. Ilang minuto na lang ay matatapos ko na rin to. Muntik na akong mapasigaw nang biglang may yumakap mula sa aking likuran. Mabilis itong natakpan ng bibig ko. Babe, it's me. Boses ni Noel, hindi ko na malayan na nakapasok na pala to sa storage room. Dahil sa abala ako masyado, kumalas ako sa pagkakayakap niya. Umalis ka na, baka may makakita pa sa'yo dito. Kinakabahan kong sabi. Sino naman ang pupunta dito? Anito, bigla niyang kinabing ang aking bewang upang magdikit ang aming mga katawan at agad din niya akong hinalikan. Nung una ay nagpaubaya ako, ngunit mabilis din naman ako natauhan dahil hindi ako komportable na ginagawa namin to sa trabaho niya kaya tinulak ko siya. Lumabas ka na please, baka nga may makakita sa'yo. Pakiusap ko sa kanya. Okay, dumaan lang ako kasi miss na kita. Pabulong na sabi nito. Dinampian niya ako ng halik at lumabas na ito. Wala pang 2 minuto itong nakalabas ay si Ate Vanji naman ang pumasok. Laking pasalamat ko na hindi ito naabutan na naghalikan kami ni Noel dahil kung nagkataon na hindi ko alam kung paano harapin si Ate Vanji. Dito ba galing si Sir Borromeo? Tanong agad nito. May ipapaserox lang daw siya. Pagsisinungaling ko. Kunwari ay abala ko sa mga files dahil hindi ko kayang salubungin ang tingin ni Ate Vanji. Yun lang ang pinunta niya? Pag-uusisa nito. Yun lang po, nais ko pa sanang dagdagan ng alibay, ngunit natatakot ako na baka mahalata lang lalo ako. Napakunot naman ang noon ni Ate Vanji. Okay, sige, tapusin mo muna yan at mamaya may sasabihin lang ako sa'yo. Sige po, tugon ko't umalis na si Ate Vanji. Nang matapos na ako ay pinuntahan ko kaagad si Ate Vanji na ngayon ay nakaharap sa kanyang computer. Ate Vanji, tapos na ako. Ano po yung sasabihin nyo? Tumingala ito tumingin sa akin. Sandali, nag-type ito sa computer pagkuha na in-off ito at tumayo. Halika, sumunod ka sa akin, mahinang sabi nito. Sumunod lang ako sa kanya. Maya-maya pinagtataka ako na papalabas kami hindi lang ng opisina, kung hindi ng building. Nang nasa labas na kami hinarap niya ako. Melanie, tapatin mo ko. Anong meron sa inyo ni Sir Borromeo? Mahinahong tanong nito. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig. Hindi ako nakapagsalita dahil sa gulat. Nung una akala ko batchat ka kay Sir, pero nitong mga nakaraang araw napapansin kong may kakaiba sa inyo. Hindi pa rin ako makapagsalita. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Melanie, kung anumang meron kay ni Sir, hindi kita hinuhusgahan. Inaalala ko lang ay baka wala pang 1 linggo ay ikaw nang usap-usapan dito sa kumpanya. Ate Vanji, may ilang individual na rin na nakapagbanggit sa akin na nakita ka raw bumaba sa sakyan ni Sir. Yung isa naman nakita kang sumakay. Sinabi ko na lang na dahil yun sa trabaho pero hindi pa rin natin hawak ang isip nila. Baka bukas makalawa kakalat na yung balitang yan. Kapo-promote mo pa lang baka bigyan nila yung nakahulugan. Kaya kung ano man ang namamagitan sa inyo ni Sir, sana ay mag-ingat ka. Unang araw ko pa lang dito sa kumpanya ay mabait na talaga si Ate Vanji sa akin. Kung iba-iba lang siya baka hinusgahan niya na kaagad ako. Pero heto't pagmamalasakit lang ang iniisip niya para sa akin. Ate Vanji, may anak po kami, pagtatapat ko. Nakita kong pagkagulat sa kanyang mukha at pagkuwan ay napangangat na patakip ng bibig. Don't tell me, siya ang tatay ni Joshua. Hindi makapaniwalang tanong nito, lalo na nang tumango ako. Hindi ko alam kung paano ko mapipigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa inyo pero sinasabi ko sa iyo ito. Dahil nag-aalala ko na baka mapasama ang dating mo. Na-confirm ko naman na binata pa siya pero alam ng marami ay may pamilya na siya. Dahil maraming nakakita na may dumalaw sa kanya noong isang araw. Hindi na kita tatanungin sa bagay na yan dahil masyado ng personal. Ang inaalala ko lang ay baka kung anong iba to nila sa'yo. Hindi ako makasagot dahil hindi ko rin alam kung anong gagawin. Siguro kailangan mong kausapin si Sir tungkol dyan para siya mismo umayos ng gusot ninyo bago pa man ito lumaki. Yun naman talagang bala kong gawin. Ngayon lang kami nagkaayos ni Noel kaya hindi pa kami nagkakausap ng maayos. Salamat Ate Vanji. Hindi ko mapigilang yakapin siya dahil sa kabaitang ipinakita niya sa akin. Naramdaman kong tinapik-tapik nitong aking likod nang kumalas ako sa kanya na nakita ang kanyang mga mata. So, wala talagang pinapaserok si Sir sa'yo ano? Nanunuksong tanong nito nang mulang aking mukha at napayuko na lang ako. Pasensya na po, nahihiyang tugon ko. Good, kung wala kang ginagawa, pumunta ka ng land bank at mag-open ka ng sariling bank account mo.
Malapit ka na maging regular employee kaya kakailanganin mo yon. Natuwa ako sa balitang sinabi ni Ate Vanji. Meron po akong lumang account pero 6 years na po nang huli ko itong nagamit. Baka close na rin po yun kasi wala naman yung laman. Sige, tingnan mo muna. Mas maganda kasi kung meron ka ng account para hindi ka na mag-abalang magbukas ng bago. Matapos naming mag-usap ay nagdiretso ako sa land bank. Hindi naman ganun kahabaan ng pila kaya mabilis akong inistima ng bank teller. Mabuti na lang at nakasave sa email kong aking lumang bank account number at madali yung nabuksan ng teller. Ma'am, open pa po yung account nyo. Ay, mabuti naman kasi akala ko nag-close na yon dahil sa tagal na hindi ko nagamit. Ay, hindi po ganun. Actually, yung account nyo is active pa. Hindi nyo po ba alam na may laman ng account nyo? 6 years ago pa yung huli kong withdraw. Yes po, yung withdrawal was 6 years ago pero tuloy-tuloy pong deposit every month. Anong ibig mong sabihin? Nagprint ang bank teller ng aking bank statement at pinakita niya yun sa akin. Ayan po ma'am, continuous po yung pag-deposit sa account ninyo. Yung first year, 50k monthly. Then yung second and third year, nag-increase po siya sa 100k monthly. Fourth and fifth year naman po is 200k monthly. And this year is 250k monthly. Kaya yung total including interest is umabot na po more than 9 million. Napatakip ako ng aking bibig at hindi makapaniwala. Hindi lang dahil sa halaga na nakita ko, kundi sa pagtataka na rin ko bakit tuloy-tuloy ang pagpapadala ni Noel sa akin. Alam ba niya ito o nagkakamali lang siya? Kung alam ko may ganito ko kalaking halaga ay hindi sana kami naghihikahos ni Joshua. Lalo na't alam kong sa kanya ito galing. Kanina pa ako tapos makipag-usap sa bank teller pero hindi ko pa rin magawang lumabas ng bangko. Dahil para pa rin akong lutang dahil sa akin natuklasan. All this time, pinapadalhan ako ni Noel? Bakit? Gusto ko sana siyang i-text o tawagan, ngunit mas gusto kong personal ang tanungin siya. Nang medyo nahimasmasan ay tumayo na ako at lumabas ng bangko. Paglabas na paglabas ko ay nakita kong pagbaba ng isang familiar na muka mula sa isang sasakyang nakaparada sa harapan ng bangko. Walang iba kundi si Laika. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makita ko siya. Parang nabiyak ang aking puso nang makita kong babaeng dahilan kung bakit ako iniwan ni Noel, ang babaeng mahal na nag-iisang lalaki sa buhay ko. Napatingin siya sa direksyon ko at nagkasalubong ang aming mga mata. Lumiko ako upang hindi ko siya makasalubong. Hindi ko rin alam kung kilala niya ba ako. Ilang beses lang naman kaming nagkaharap. Binilisan kong aking paglalakad. Ang sakit palang makitang babaeng mahal ni Noel. Melanie, narinig kong tinawag niya ako. Hindi ako lumingon dahil baka nagkamali lang ako ng dinig. Nakita ko mabilis nung naglakad at hinabol ako. Bakit niya ako hinahabol? Aawayin ba niya ako dahil inaagaw namin ni Josh yung atensyon ni Noel sa kanilang mag-ina? Melanie, anito't hindi ko na malay na kalapit na to sa akin. No choice ako kundi ang tumigil at harapin siya. Laking gulat ko nang pagtingin ko sa kanya nakangiti ito sa akin. Finally, nakaharap din kita. Pwede ba tayong mag-usap? Pasensya na, may trabaho pa kasi ako. Palusot ko. Please. Tatawagan ko si Noel. Sasabihin ko na lang na late ka ng konti. Mas lalo pa ako nasaktan sa kung gaano to ka-confident na hindi makakatanggi sa kanya si Noel. Pumayag na din ako makipag-usap sa kanya dahil naisip kong mabuti na rin na magkausap kami. Total isa siya sa mga taong nakakasalamuhan ni Joshua balang araw. Dinala niya ako sa restaurant sa loob ng mall kung saan una ko nakita si Noel pagkatapos ng 6 na taon. Nalaman ko rin na siya ang may-ari ng restaurant. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit simula sa bangko hanggang dito ay maaliwalas ang kanyang mukha at magiliw niya akong iniistima na parang napaka-importante kong panauhin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Melanie. Wala kaming relasyon ni Noel at never kaming nagkarelasyon. Hindi niya ako mahal. Ikaw ang mahal ni Noel. Wala ngang paligoy-ligoy na saad ni Laika. Wala rin ako nababakas na lungkot sa kanyang mukha o kahit na anong bakas ng pagkukunwari. Pagmamahal bilang kapatid lang ang meron sa aming dalawa. Kinailangan pang mawala ng mga taong totoong nagmamay-ari ng aming mga puso bago namin ma-realize yun. Patuloy nito. Pero nakipaghiwalay siya sa akin dahil sa'yo. Pinuntahan ka ni Noel dahil ikaw ang mahal niya. Tugon ko. Pinuntahan niya ako pero pagkakita niya sa akin, noon niya lang na-realize na ikaw ang mahal niya. 25 minutes ang biyahe mula sa kanyang kondo hanggang sa bahay na pinagtaguan ko. And that 25 minutes wrong decision. 6 years niyang pinagdusahan. Melanie, mga bata pa tayo noon and we made many wrong decisions.
Napagkamala ni Noel na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa akin. Anito tumigil saglit upang tingnan kung nasusundan ko siya. Unti-unting parang natutuyo ang aking lalamunan at ramdam ko na rin ang pamumula ng aking mga mata na nagbabadyang namumuo ng aking mga luha. Inihatid lang niya ako kay Miguel at binalikan ka na niya kaagad. He rejected me and made it clear to me na ikaw ang mahal niya. I understand how cruel it is for him to do that to you. Na basta ka na lang niya iniwan kahit pa sabihing binilikan ka niya. Pero nung nawala ka, halos mabaliw siya sa kakahanap sa'yo. Sa ginawa niya, hindi lang ikaw ang sinaktan niya, para na rin niyang pinatay ang sarili niya. Bakit mo sinasabi sa akin to? Dahil pareho kami ng sitwasyon. Sinaktan ko rin ng taong hindi ko alam ay mahal na mahal ko na pala. Kung kailan na-realize ko yon, saka naman nawalang pagmamahal niya para sa akin. Kagaya ni Noel, ay 6 years na rin ako nagdurusa na pinakawalan kong lalaking mahal na mahal ko at ama ng aking anak. Si Miguel ba ang sinasabi mo? Mapait nang umiti si Laika at tumango. Kasalanan ko kung bakit kami nagkaproblema ni Miguel. There's no chance between me and him anymore. Dahil ikakasal na siya sa iba. Kaya kung hindi ko man maayos ang sitwasyon namin, magiging kampante naman ako. Kung kahit man lang ang pagsasama niyo ni Noel ang mailigtas ko, dahil alam kong may kasalanan din ako sa nangyari sa inyo. Pumapatak ang luha ni Laika. Nang makita ko siyang umiiyak ay napaiyak na rin ako. Hindi ko alam kung para sa akin o para kay Laika dahil bilang isang babae. Lalo na't may anak ay nararamdaman ko ang sakit na pinagdaraanan niya ngayon. Oo nga't napakasakit ng iwanan ka ng taong mahal mo. Pero hindi ko ma-imagine kung anong pakiramdam ng taong nang iwan. Yung ikaw ang kontrabida at nanakit pero sa huli ay pagsisisihan mo ito. At wala ka nang magawa dahil hindi ka pwedeng mag-demand. At wala kang karapatang magreklamo. At least ako, may karapatan akong magalit dahil ako ang biktima. Sila ni Noel, kailangan nilang tanggapin ang sitwasyong pinasok nila. Magsisi man sila'y huli na, lalo na kung wala na silang babalikan. Miguel already gave up, pero kay ni Noel may pag-asa pa. Babae ako at nakikita kong mahal mo pa rin siya. And I know na hindi mo kailangan ng clarification dahil tanggap mo pa rin siya. Pero gusto ko pa rin na maging malinaw sa iyo ang lahat because you deserve the truth. At para makapagsimula kayo ng walang question. Sa relationship nyo, sana kagaya ko ni Miguel na matigas ang puso dahil walang ibang kasing sarap sa pakiramdam kung hindi ang makitang nagdurusa ang mga taong nanakit sa'yo. Pero tama si Laika. Tanga na kung tanga pero sa kabila ng sakit na dinulot ni Noel ay mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit na bago ko pa matuklasan ang totoong nangyari kay Noel, after namin naghiwalay ay bukas pa rin ang puso ko para sa kanya. Matapos na madamdamin namin pag-uusap ay nauwi naman tungkol sa mga anak namin ang usapan. Habang tumatagal ay nararamdaman ko napakabait pala ni Laika. Bagay na bagay sa maamo nitong mukha. Ang bilis ng panahon, ang lalaki na ng mga anak natin. Nung maghiwalay kayo, sobrang nag-alala si Noel na baka buntis ka na. Halos mabaliw siya sa kakaisip na mag-isa mong dinadalang bata. Ang lakas na pakiramdam niya, totoo nga palang buntis ka. Sa sinabi nito bigla akong may naalala. May nasabi ba siya sa'yo tungkol sa pagpapadala niya ng pera sa akin? Yeah, mabilis sa sagot ni Laika. Mukhang alam na alam nga nitong ginagawa ng kaibigan. Nagpatuloy pa to. Hindi niya alam kung saan ka hahanapin despite not knowing if you were pregnant. She continued to support you and the potential baby. Yun nga lang, hindi namin sure kung nare-receive mo. I'm glad na alam mo pala. Salaysay nito. Hindi ko alam. Kanina ko lang nalaman. Bago mo ako nakita kanina sa bangko. Noon ko lang nalaman. Oh God! Napatakip ng kamay si Laika. Alam ba ni Noel? Napakibot ang aking bibig. Nakita naman niyang naging pamumuhay namin so siguro alam niya hindi ko nagalaw yung mga pinadala niya. It's probably tearing him apart, ani Laika. Bago pa man ako dumating kanina sa bangko at bago ko pa man nakausap si Laika, ay nasa chapter na ako ng buhay ko. Natapos na ako sa panunumbat. Siguro kung wala kaming anak ay baka iba pang desisyong pipiliin ko. Baka kagaya ni Miguel ay mas maging matigas ang puso ko. Pero dahil may anak na kami, ayaw ko namang ipagkait kay Joshua magkaroon ng buong pamilya. Nakikita kong kakaiba ang saya ng aking anak kapag kasama nito ang kanyang ama. Idagdag pa na mahal ko pa rin si Noel hanggang ngayon.
Nang ipagkaloob ko muli kay Noel ang aking sarili kagabi, ay tinanggap ko na siyang muli at kabilang na doon ang kanyang mga kapintasan, kagaya ng kanyang mga pagkakamali. Isang malaking bonus na lang na wala pala kaming kaagaw ni Joshua, kaya wala akong ibang taong masasaktan.